What's up mga Gen Z? Kumusta kayong lahat dyan? Handa na ba kayong matuto ng Araling Panlipunan 8? Ako nga pala si Sir Enrique o Sir E for short. Samahan niyo ako at maglalakbay tayo upang tuklasin ang exciting, surprising, at hindi boring na kasaysayan ng mundo. O, handa na ba kayo? Ihanda na ang module mo at magsimula na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan muna natin ang mga natutunan mo sa nakaraang episode tungkol sa katuturan at 5 tema ng heograpiya. Magtatanong muna ako. Bibigyan kita ng 3 segundo at pagkatapos, piliin ang tamang sagot. Okay? Ready ka na ba? Unang katanungan. Ano ang tawag sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig? A. Economics. B. Heograpiya. C. Kasaysayan. O letter D. Antropolohiya. Kung letrang B ang pinili mo, mahusay. Tama ka. Ikalawang katanungan. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy sa mga katangiang natatangi o unique sa isang pook? A. Lugar. B. Rehiyon. C. Paggalaw. O letter D. Lokasyon. Kung letrang A ang pinili mo, magaling. Tama ka. Ikatlong katanungan. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig? A. Lugar. B. Rehiyon. C. Paggalaw. O letter D. Lokasyon. Kung letrang D ang pinili mo, bravo! Tama ka! Ika-4 na katanungan. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy sa bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangian batay sa pisikal, kultural at politikal na katangian? A. Lugar. B. Rehiyon. C. Paggalaw. O letter D. Lokasyon. Kung letrang B ang pinili mo, tama ang sagot mo. Ika-5 katanungan. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy sa paglipat ng tao, bagay, mga likas na pangyayari, produkto, ideya, at kahit sakit sa iba't ibang lugar? A. Lugar. B. Rehiyon. C. Paggalaw. O letter D. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Kung letrang C ang pinili mo, you've got it right. Huling katanungan. Anong tema ng heograpiya ang tumutukoy sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa kanyang paligid sa pamamagitan ng pagdedepende, pakikiayon at pagmomodipika sa kanyang kapaligiran? A. Lugar. B. Rehiyon. C. Paggalaw. O letter D. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Kung letrang B ang pinili mo, talagang nakinig ka at nanood kang mabuti sa nakaraang episode dahil tama ka. Ang galing talaga ng mga kabataang Gen Z. Sigurado akong marami kang natutunan sa episode 1. Kaya for sure, ready ka na sa ikalawang paksa ng module na ito. Pero bago natin dagdagan ang iyong kaalaman, natatandaan mo pa ba ang solar system? Uy! Ito ang solar system. Binubuo ng 8 planeta na umiinog at umiikot sa isang malaking bituin na tinatawag na araw o sun. Maaari mo bang ituro ang planet Earth sa diagram na ito? Kung ito ang tinuro mo, alam mo na nga ang posisyon ng ating planeta mula sa araw. Kaya ngayong araw na ito, ang ating paksa ay tungkol sa
Estruktura ng daigdig. Bibigyan natin ng focus ang mga sumusunod na kasanayang may kinalaman sa MELC 1. Number 1. Natatalakay ang kahalagahan ng posisyon ng daigdig sa solar system. Number 2. Nailalahad ang mga kondisyon na nagbigay ng posibilidad upang maging perpekto ang daigdig sa pagsuporta ng buhay. At number 3, natatalakay ang estruktura ng daigdig at ang mga epekto nito sa pamumuhay ng mga tao. What? Structure of the Earth sa subject na Araling Panlipunan 8? Di ba sa science pinag-aaralan yon? Tandaan, hindi lang panlabas na katangiang pisikal ang pinag-aaralan sa heograpiya. Pati na rin panloob dahil naaapektuhan nito ang mga nangyayaring phenomenon sa surface ng mundo. Kaya naman sa aralin na ito, tatalakayin muna natin ang daigdig hindi lang bilang isa sa 8 planeta na umiikot sa araw, kung hindi pati na rin bilang nag-iisang planeta sa solar system na may kakayahang suportahan ng buhay, na dumedepende sa enerhiya ng haring araw at tahanan ng mga halaman, mga hayop, at ng mga tao. Maraming kondisyon ang nagbigay ng posibilidad upang maging perpekto ang planet Earth for supporting life. Una na dito ay ang posisyon ng daigdig sa solar system bilang pangatlong planeta from the Sun. Hindi malayo, hindi rin naman ganun kalapit. Isang tamang-tamang posisyon at distansya mula sa araw upang pakinabangan natin ang enerhiya mula sa sikat o rays nito. Pangalawa, may tubig sa planet Earth na sumusuporta rin sa mga buhay na nilalang. At pangatlo, ang pagkakaroon ng makapal-kapal na atmosphere ay nagbibigay sa atin ng proteksyon mula sa delikadong ultraviolet rays o sikat ng araw. Bukod pa dyan, imbakan din ng oxygen ang atmosphere mula sa mga halaman na atin namang hinihinga. Kaya, napakahalaga ng posisyon ng planet Earth sa solar system. Dahil sa sinag ng araw, samahan mo na ng tubig at carbon dioxide, ay nagaganap ang proseso ng photosynthesis. Isang napakahalagang proseso upang makagawa ng sariling pagkain ang mga halaman at makapag-release sila ng oxygen na hinihinga naman ng mga hayop at ng mga tao. Kaya, kung wala ang sinag ng araw, hindi makakapag-produce ng oxygen ang mga halaman na kailangan mo para mabuhay. Bukod pa yan sa papel ng mga halaman bilang pagkain ng mga hayop. Mga hayop na kinakain din ng mga tao at mga tao na kumakain din ng mga halaman. Kaya, isipin mo na lang kung wala ang araw, di ba? Napakahirap. Talagang lahat tayo ay umaasa sa enerhiya ng araw. Tignan muna natin kung naisa-isip mo na ang kahalagahan ng posisyon ng planet Earth sa solar system. Magbabanggit ako ng mga pahayag. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at mag-thumbs down kung ang pahayag naman ay mali. Bibigyan kita ng 5 segundo para pag-isipan ang iyong kasagutan. Unang pahayag. Ang posisyon ng daigdig sa solar system bilang ika-4 na planeta mula sa araw ay isang tamang-tamang posisyon at distansya upang pakinabangan natin ang enerhiya mula sa sikat o rays nito. Kung nag-thumbs down ka, tama ang iyong kasagutan. Ang planet Earth ay nasa ikatlong posisyon mula sa araw. Ikalawang pahayag. Ang pagkakaroon ng makapal-kapal na atmosphere ay nagbibigay sa atin ng proteksyon mula sa delikadong ultraviolet rays na galing sa araw. Kung nag-thumbs up ka naman, magaling dahil tama ka. Ikatlong pahayag. Ang photosynthesis ay isang napakahalagang proseso upang makagawa ng sariling pagkain ng mga halaman at makapag-release sila ng oxygen na hinihinga naman ng mga hayop at ng mga tao.
Kung nag-thumbs up ka pa rin, mahusay dahil tama ka. Ngayon, mas kilalanin naman natin ang daigdig bilang ating tahanan. Alam nyo ba na may estruktura o structure din ito? Ibig sabihin, may laman sa loob. Gamit ang diagram na ito, titignan natin isa-isa ang laman ng planet Earth. Unahin natin ang crust. Ano ang crust? Ang crust ang outermost layer ng daigdig na mabato. Ito ay may dalawang bahagi. Una ay ang continental crust at ikalawa ay ang oceanic crust. Ang continental crust ang kalupaan kung saan tayo nakatayo. Ito ay may thickness o kapal na hanggang 70 kilometers. Habang ang oceanic crust naman ay may kapal na hanggang 10 kilometro, kung saan nakalatag naman ang mga tubig ng mga dagat at karagatan. Ngayon, ang continental at oceanic crust naman ay may mga bitak-bitak, kaya nabuo ang malalaking chunks o slabs ng lupa na parang mga piraso ng basag na pinggan o plato. Ito ay tinatawag na tectonic plates. O malalaking masa ng solid na bato kung saan nakalatag ang mga kontinente at bansa na hindi nananatili sa posisyon. Ibig sabihin, gumagalaw. Napakabagal ng paggalaw ng tectonic plates, sing bagal ng pagtubo ng ating mga kuko. In fact, umaabot lamang sa 5 centimeters o 2 inches kada taon ang paggalaw ng tectonic plates. Minsan, ang paggalaw at ang pag-uumpugan ng mga ito ay napakalakas, kaya nagdudulot ng mga paglindol, pagputok ng mga bulkan, at pagkakabuo ng mga kabundukan tulad ng Himalayas. Ito rin ang makakapagpaliwanag kung bakit sa loob ng milyong-milyong taon, ang posisyon ng mga kontinente sa daigdig ay nagbabago-bago. Next to the crust ay ang mantle. Ano ang mantle? Ang mantle ay layer ng mga batong napakainit, kaya malambot at natutunaw dahil sa init ng core. Ito ay may kapal na 2,900 kilometro kung saan nakapatong ang crust. Sa loob ng maraming milyong taon, ang malambot na mantle ay gumagalaw din sa paraang paikot, dahilan para gumalaw naman ang mga bitak-bitak na lupa ng crust na nasa ibabaw ng mantle. At ang pinakahuling layer ay ang core. Ano ang core? Ang core ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na may dalawang bahagi. Una, ang outer core at ikalawa ay ang inner core. Ang outer core ay may lalim na 3,000 kilometers below Earth's surface na binubuo ng napakainit na liquid iron at nickel. Medyo malambot ang outer core dahilan upang gumalaw din ito ng paikot. Ang paggalaw ng paikot o swirling motion nito ang lumilikha ng magnetic field ng mundo. Ang inner core naman ang layer na may napakataas na pressure, kaya naging solid ang iron at nickel materials sa kabila ng napakainit na temperaturang aabot sa 6,000 degrees Celsius. Recap muna tayo ng ating mga tinalakay. At para hindi mo makalimutan ang estruktura ng daigdig, ikukumpara natin ito sa nilagang itlog, kung saan yung shell, yung crust, yung puti naman, yun yung mantle, at yung pula ng itlog, yun naman yung core. At yan ang estruktura ng daigdig. Estruktura na kailangan nating maunawaan dahil dito tayo nakatira. Nilagay ng Diyos ang planet Earth sa isang perpektong posisyon sa universe upang mabuhay ang kanyang mga nilikha. Subalit, may mga proseso sa estruktura ng tahanan natin na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang, tulad ng mga natural disasters na may kinalaman sa paggalaw ng lupa tulad ng mga lindol, tsunami at mga pagputok ng mga bulkan na dapat nating paghandaan. Ang pagputok ng Bulkang Taal noong January 12 hanggang January 19, 2020 ay naglabas ng matinding volcanic ash na umabot sa mga lugar na malapit sa bulkan
at nagresulta sa suspensyon ng mga klase at trabaho, kawalan ng kabuhayan at biyahe ng mga eroplano. Patunay ito na malaki ang epekto sa pamumuhay kapag matindi ang paggalaw ng estruktura ng mundo. Tapos na ang ating talakayan. Pero bago kita iwan, subukan mo muna ang iyong natutunan sa paksang tinalakay natin. May inihanda akong mga katanungan. Bibigyan kita ng 5 segundo para piliin ang tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang katanungan. Ang blank ay binubuo ng 8 planeta na umiinog at umiikot sa isang malaking bituin na tinatawag na araw o sun. A. Universe. B. Multiverse. C. Black hole. Or D. Solar system. Kung letrang D ang sagot mo, mahusay. Tama ka. Ikalawang katanungan. Ang nag-iisang planeta sa solar system na may kakayahang suportahan ng buhay ay ang blank. A. Mars. B. Venus. C. Earth. Or letter D. Jupiter. Kung letrang C ang pinili mo, magaling. Tama ka. Ikatlong katanungan. Ang pagkakaroon ng Earth ng makapal-kapal na atmosphere ay nagbibigay sa atin ng proteksyon sa delikadong blank ng araw. A. Ultraviolet rays. B. Greenhouse gases. C. Solar flares. Or letter D. Chlorofluorocarbons. Kung letrang A ang sagot mo, bravo! Tama ka! Ika-4 na katanungan. Ano ang tawag sa proseso upang makagawa ng sariling pagkain ang mga halaman at makapag-release sila ng oxygen na hinihinga naman ng mga hayop at ng mga tao? A. Water cycle. B. Photosynthesis. C. Soil erosion. Or letter D. Rock cycle. Kung letrang B ang sagot mo, naks naman talaga. Tama ka. Ika-5 katanungan. Ano ang tawag sa outermost layer ng daigdig na mabato na binubuo ng 2 bahagi? A. Crust. B. Mantle. C. Outer core. Or letter D. Inner core. Kung letrang A ang pinili mo, tama ang sagot mo. Ika-6 na katanungan. Anong layer ang lumilikha ng magnetic field ng ating mundo? A. Crust. B. Mantle. C. Outer core. Or letter D. Inner core. Kung letrang C ang sagot mo, mahusay. Tama ka. Ika-7 katanungan. Ano ang tawag sa layer ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw dahil sa init ng core? A. Crust. B. Mantle. C. Outer core. Or letter D. Inner core. Kung letrang B ang sagot mo, magaling. Tama ka. Ika-8 katanungan. Ano ang tawag sa layer na may napakataas na pressure kaya naging solid ang iron at nickel materials sa kabila ng napakainit na temperaturang aabot sa 6,000 degrees Celsius? A. Crust. B. Mantle. C. Outer core. Or letter D. Inner core. Kung letrang D ang sagot mo, naks naman talaga. Tama ka. Ika-9 na katanungan. Ano ang tawag sa malalaking masa ng solid na bato kung saan nakalatag ang mga kontinente at bansa na hindi nananatili sa posisyon? A. Tectonic plates. B. Hemisphere. C.
ocean floor, or letter D, continental shelf? Kung letrang A ang sagot mo, you've got it right. Huling katanungan. Alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan kung bakit dapat pag-aralan ang estruktura ng daigdig? A. Upang magpakalat ng takot at pangamba sa publiko. Letter B. Upang magkaroon ng kamalayan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Letter C. Upang magsilbing gabay ng mga tao sa pagbabantay sa mga paparating na sakuna. O letter D, upang mapalawig ang disaster preparedness o kahandaan sa sakuna ng mga tao. Kung letrang A ang sagot mo, talagang naunawaan mo na ang ating aralin dahil tama ka. Naka-perfect 10 points ka ba? Wow, ang galing naman talaga! Kung hindi, okay lang yan. Tandaan na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutunan ka sa lesson, ikaw ang winner. Hanggang sa muli, see you all sa next episode ng Sir E sa DepEd TV. Ako po ulit si Sir Enrique na nagsasabing, makinig para matuto, magbasa para makabisado, at manood para maging edukado. Bye!